Hi guys! Hindi ko mabasa pala. So, this Java program creates a student object na may name at quiz scores. Sa compute average, kinukuha niya lahat ng scores, ina-add tapos i-divide para makuha ang average. Sa display info, pinapakita niya sa console yung name, scores at yung average. Sa main naman, gumamit tayo ng scanner. Ito, wait lang. Saan yung scanner natin? Ito, gumamit tayo ng scanner para mag-input ng student name at 3 quiz scores. Pagkatapos gumawa tayo ng student object. Ito, gumawa tayo ng student object para sa inputs, para makapaglagay tayo ng inputs. Tapos, tinawag natin yung student info para ma-display niya yung mga infos. Now, let's proceed sa problem number 2. Dito naman sa code na to, kumukuha tayo ng product name at weekly sales sa user. Pagkatapos, ginagawa natin itong product object sa dito. Dito siya nakalagay. Next naman sa product class, dito natin ini-store yung name at yung sales. Tapos, meron ditong method sa pag-compute ng monthly sales. Ito. May formula na ginamit para makompute. And then lastly, sa dulo, ginamit natin ulit yung display info para makuha natin yung mga infos na nilabas natin kanina or yung mga infos na pinasok natin para mapakita yung product name, weekly sales, and yung total sales. Yan lang. So, now let's proceed sa problem number 3. Oh my God. Yun ba yung naka-display? Okay. So, sa ulit. So, let's proceed sa problem number 3. Sa problem number 3 naman, meron tayong athlete class. So, dito natin ni-store yung pangalan at yung event times. May method tayo dito na ginamit, which is yung best time. Or yung fastest time natin. Ito yung method na naghahanap or siya yung naghahanap ng pinakamabilis na time at nagde-display ng info para i-print lahat ng details. Sa main, gumamit ulit tayo ng scanner para kunin yung pangalan ng athlete at yung 5 times event niya. Then, pagkatapos natin kunin yun, gagawa tayo ng athlete object para i-display yung info kasama yung fastest time. So, ang nilagay ko dito, nag-enter ako ng, run natin siya ulit. So, lalagay ako ng pangalan, Maricar. Let's say 10, 20, 10, 20, and then 50. So, yan. Ang pinrint niya is 10 seconds daw yung fastest time natin. So, tama. Now, let's proceed sa project or problem number 4. So, this Java program lets the user to enter a book title and yung ratings niya. 4 ratings. Sa book class, dito natin sinisave yung titles and yung ratings. Tapos may method dito para kunin yung average nun. Sa display info naman, pinapakita niya lahat ng ratings at yung computed average. Sa main, gumamit tayo ng scanner ulit para kunin ang inputs, then gumagawa tayo ng book object. And finally, pinapakita na natin yung infos ng book, yung ratings. So let's run it. And tingnan natin. Title ng book, A Gentle Reminder. Rating, 1 to 5 star, 5 star. Let's say yung rating ng isa is 4 stars, 5 stars, and 5 stars. Yan. Ang rating average natin is 4.75 stars. Next. Now, let's proceed sa
problem number 5. So this program asks the user to enter a store name and yung income nila for 6 months. Yung data na ito ay sinisave sa store class na may method para i-compute yung total income ng store. Pagkatapos may input lahat, gumagawa tayo ng store object at tinatawag natin yung display info method para ipakita yung store name and yung monthly income at total income for 6 months. So let's try to run this um, F in each store. Monthly income, 20,000, 30,000, 25, 3,000, 50,000, 50, and 40,000. Yan. So, ang total income ng F&H store for 6 months ay 100 145,500 pesos. That's it. So that's all for my presentation. Thank you for watching. Bye-bye.